At ang sabi ng manager nga, sabi niya, I cannot supervise you. Kasi nga, ang recommendation kasi, ang recommenda kasi ng trainer ay kailangan pa ng kunting supervision. Sabi niya, I cannot supervise you. I have no option, but I have to let you go. Uy, kumusta kabayan? This is Dads from Dads Info TV. Muli naman tayo nagbabalik. Well, kanina, lumabas ako kahit buti na lang halos 2 araw na magkasunod na umuulan dito kabayan sa Sudbury. Buti na lang kanina ay sumilip yung si Haring Araw at nabigyan akong pagkataon na lumabas. At pumunta ako sa mga car dealership yung nagbebenta ng used car kabayan. Kasi naman, naghanap ako ng sasakyan, used car, o kahit yung as is. Kasi yun lang yung affordable ko ngayon kabayan. At saka kinukonsider ko yung status ko sa Canada. Mahirap bumili ng bagong sasakyan kabayan. Mahirap. Kasi hindi natin alam yung kung saan tayo pupulutin pagdating ng panahon. So, maging practical lang ako. Nasa automotive industry naman ako. Meron akong 22 years experience. So, may alam ako kung paano tumingin ng sasakyan. Pero, hindi ako magaling. May alam lang. Okay? So, bago ko ikwento yung content natin ngayon, bago ko ipagpatuloy, ay isa-shoutout ko muna aking kaibigan na si Omel B. Rateo. Bro, kumusta dyan? Kumusta ang MELT training? Ang MELT training, para sa hindi nakakalam, ito yung mandatory entry level training kung gusto mo maging truck driver dito sa Canada. MELT training po ang tawag ng kabayan, okay? Ano po, nasa Ottawa. Nasa Ottawa siya. So, kumusta dyan, bro? Shout out sa iyo, sa iyong pamilya, at pati na rin kay, sino ba to? Charlo? Charlo, bye, kumusta, bye? Good luck sa iyong pag-apply sa sa trucking industry. Alam ko si Charlo isang visit visa to kabayan. Ayun nga, nahihirapan din siya maghanap ng trabaho, LMIA. Alam mo naman sa proseso ng kapag tourist visa ka, meron din siyang EZ license, truck driver din siya. Recently na siya nakakuha. So yun nga, paghahanap ng employer ay napakahirap. At sa pangatlo, ay shoutout din kay Patrick Anthony. May katanungan pala siya kabayan. Magkano daw ang per hour, okay, per hour na sahod dun sa Manitulin? Sa mga hindi nakaalam, ang Manitulin po ay isa sa mga trucking industry, isang malaking kumpanya, stable, Manitulin Transport. Kasi nga, doon sa nakaraan kong video ay in-upload ko nga na natanggap ako doon. Ngunit, meron akong masamang karanasan. Pati nga sa Facebook Marketplace, tumitingin din ako ng mga kotse. Maganda, Buick 2010, Lacrosse. Lacrosse ba ito? Tama. 2010 Buick Lacrosse. Ang kilometer is 169,000 kilometers. Makinis kabayan yung body, Kasi kapag ako tinitingnan ko yung body. Kasi dito sa Ontario kabayan, karamihan mga sasakyan ay may kalawang. Gawa ng naglalagay sila ng asin during winter sa kalsada. So kapag may asin, siyempre, kakalawanin yung mga sasakyan, lalo yung pang-ilalim, saka yung mga rocker panel, mga fender, kinakalawang yung kabayan. Kasi nga, bakal, So, yun nga, isa yan sa mga kinukonsidero kabayan bumili ng sasakyan, dahil pag-uusapan natin yan mamaya. Balik tayo dun sa tanong ni kabayan kung magkano ang per hour dun sa Manitulin. Well, based on my experience, at i-share ko na rin ang aking experience, yung masama experience doon, ang aking naranasan, no hurt feelings, hindi naman ako
nagdadamdam, tinanggap po yung aking kapalaran. Dahil sa nakaraang video, in-upload ko, ay natanggap na nga ako bilang isang dock worker. Alam nyo naman sa shipping industry, ang trabaho ng dock worker ay nag-unload at loading ng mga freight, mga kargamento. So, dyan sa Manitulin, may may long haul, tsaka regional. Ayan, no? So, kapag long haul, ibababa mo yun, i-unload mo, tapos ilo-loading mo doon sa mga regional driver haul. Okay? So, ang pinaka ginagamit nila na tools or equipment is forklift. So, ito na nga, So, pumirma na ako ng, tawag dito, ng job offer. Tapos, meron pang background check, criminal check. Kailangan yan dito sa kabayan bago ka mag-umpisa ng trabaho. So, yun, natapos na yun, nag-umpisa na nga ako. First day pa lang, lahat yun ay puro online training. At tumagal lang ako doon kabayan ng 1.5 araw. So, sa susunod na araw, first, yung umaga, online pa rin ang ginawa ko online. First day, online training. Second day, ng umaga, online pa rin. Nung bandang tanghali na tinawag na ako ng aking manager para sa practical driving ng forklift. Inaamin ko naman na wala talaga ako karanasan mag-drive ng forklift. Hindi ko pa nasubukan. Kahit nandun ako sa Canadian Tires, hindi ko sinubukan. Kasi wala akong certificate to drive o certification. Pero bago ako sumabak doon sa online o doon sa doon sa practical na, ay inaral ko, nag-research ko sa YouTube kung paano pagganahin yung forklift, kung paano pataasin, up and down, yung function niya, tsaka yung tilting, ganun, harap, backward, tsaka yung sideways ng fork. Inaral ko yun. Sa tingin ko, kaya ko naman i-operate. So yun na nga, na-operate ko kabayan. Noong una, pre-trip inspection pa lang kami doon sa forklift, pre-trip inspection kasi nga electric siya, So, pagkatapos ng pre-trip inspection ay nagmaniyo ako at paabante, atras, halos nasa 20 minutes ata yung buong practical test. So, atras abante, sabi ng trainer ko, sige, atras abante doon sa dock area kasi nga wala pang gawa nun, hindi pa busy. Nagla-lunch time pa sa yung mga workers, So, pagkatapos, sige, abante, tapos atras, abante naman, atras, tapos, sige, damputin mo yung tawag dito, yung isang pallet o yung tinatawag lang na skid. So, dinamput ko, ayan, medyo nahirapan na ako kasi nga masikip eh. So, at saka, dinadahan-dahan ko talaga kasi nga natakot ako na makasira ng mga freight, mga kargamento. Which is ayaw nating mangyari yun. So, yun na. Sige, atras abante, ganun din. Atras abante, may dala-dala na akong pallet or skid. Tapos yun, naglagay siya ng 3 drum. 3 drum na magkasunod. Parang drill ang ginawa. Sige, dumaan kayo sa drum. Dito. Paikot-ikot, parang 8-8. Sige, daan. Atras abante din. Yun ang ginawa ko. Pagkatapos, yun nga, doon sa atras na medyo nahirapan ako, nasagi ko yung nasa gitnang drum. Nasagi ko. Sige lang, sabi niya, sige lang, tuloy-tuloy lang. Ayun, 2 beses ko nasagi. Tapos nun, sige, i-load mo yung i-load mo yung pallet doon sa trailer. So, dinala ko yung forklift, pumasok ko sa trailer, in-load ko. Tapos, sige, sabi niya, balik po rito, i-unload mo. Tapos, yun, ganun din, unload na naman. So nga, at the end, pagkatapos ng sabi niya sa akin, kailangan ka pa ng konting supervision doon sa pag-operate ng forklift. Pero sabi niya, hindi na ako nag-test doon sa electric pump truck kasi marunong na ako doon eh. Electric pump truck, yung stacker, alam ko yung stacker eh, yung taas-baba na machine, nagdadala ng mga skid doon sa mga matataas na bin rack,
Hindi natin gagawin yun kasi alam mo na. So yun, pinatawag ako ng manager. At ang sabi ng manager nga, sabi niya, I can't supervise you. Kasi nga, ang recommendation kasi, ang recommenda kasi ng trainer ay kailangan pa ng konting supervision. Sabi niya, I cannot supervise you. I have no option. But I have to let you go. So doon pala nagulat ako, ha? Isang araw at kalahati, tanggal ka agad. Sabi ko, sa isip ko, trainee pa naman ako. Meron pang 3 months probationary. So ang nasa loob ko, bakit hindi ako maaaring bigyan ng chance na i-prove sa kanila na kaya kong i-operate yung forklift, which is nagawa ko naman in the first place. Yun lang, kailangan ng konting supervision. Which ganoon naman talaga. Pag mag-uumpisa, wala namang magaling sa umpisa. Lahat naman na nagsisimula sa unang hakbang, diba? Parang baby, diba? Sa una pa lang gapang hanggang matutong maglakad. So, ayun kabayan, hindi na ako question yung manager, hindi na ako nagtanong pa, tinanggap ko na lang aking kapalaran. So, yun ang karanasan ko doon sa Manitulin. No hard feelings, tinanggap ko aking kapalaran. Ngunit mabalik tayo sa tanong kung magkano ang per hour. Sa aking posisyong kabayan, doon lang ako magbabase. Ayon sa pinirmahan ko na job offer is $23. Di ko alam kung yung exact. May butal pa yun eh. Siguro nasa 20 cents. So sabihin na natin $23.20. 20 cents. Yun ang per hour. $23.20. After probationary, after 6 months, probationary yun 23, okay? After 6 months, magdadagdag ng $1. So, magiging 24 na yun, okay? $24 per hour. Pagkatapos nun ay magiging 26 after 1 year. So, after 1 year, magiging $26. Hindi na masama talaga kabayan. How much more yung mga truck driver? Ang truck driver kumikita doon kabayan ng nakita ko doon sa kanilang post is $42 maximum per hour. Siguro depende yan sa experience, depende sa biyahe mo, kung regional haul or long haul. Okay? So, mabalik na nga tayo doon sa paghanap ko ng sasakyan. Kasi kabayan, pumirma na nga ako muli ng job offer. Salamat sa Diyos. Tiwala lang kabayan. Yan ang masasabi ko sa aking mga kabayan dito, tiwala sa Diyos. Next month mag-uumpisa na ako, October. So ang timing ay 7 to 4. Para sa akin, mahirap. Kasi dito sa akin tinitiran, papunta doon sa aking bagong employer ay 2 rides pa ako. Ang first trip doon sa downtown papunta doon sa aking pinapasukan ay 6:30. So makakarating ko sa bus stop ng alas 7. So alas 7 ang pasok ko. Talagang hindi na kakayanin. Kasi from bus stop hanggang doon sa employer ay looban kabayan. Malayo-layo ang lalakarin. Siguro more or less nasa 800 meters to 1 kilometer. So doon pa lang late na ako. So wala tayong ibang option. Bumili na sa sasakyan. O walang option. Kaya nga naghahanap ako ngayon doon sa dealer at saka dito sa marketplace. Pangalawang option ko ay maghahanap ako ng car lift, carpooling, mga kilala ko or kaya yung mga katrabaho ko doon. Yun ang aking pangalawang option. At pangatlong option ay makikiusap ako sa HR na gawing mas late ng konti kahit 8 to 5 yung schedule ng trabaho. Hindi ko pa alam kung mayroong ganong shift. Kailangan ko pang kausapin ang HR. So, yun lang kabayan, Kung magkano ang sinasahod ko ngayon sa bago kong employer, well, secret muna. Pero tinitiyak ko, pwede na kabayan kaysa doon sa una kong employer doon sa Canadian Tires na minimum lang. Ngayon, mataas sa minimum. Above 20. Okay? Sabihin ko muna na above 20. Pero yung exact amount, well, sikreto muna. Sasabihin ko yan sa susunod natin na video. Okay? So, sa mga kababayan ko nandito sa Canada na nahirapan, well, ang advice ko, tiwala sa Diyos, patuloy magdasal.
Kasi God is always good provider, kabayan. Okay? Kaya naman, ako'y magpapaalam muna. This is Dads from Dads Input TV. See you soon. Shukran.